upang makapag-asawa sa mayamang direktor. Ang tusong babae ay naglagay ng pampatulog sa alak, upang madali niyang maikulong ang direktor. Ngunit hindi niya inasahan sa susunod na sandali. Tumakas ang direktor mula sa silid. Pagkatapos ay hindi sinasadyang nakipagtalik siya sa katulong. Pagkatapos, umalis din ang tusong babae. Nasa coma, napagkamalan niyang fog ang direktor. At nagkaroon sila ng isang masiglang gabi. Kinabukasan, ibinigay ni CEO yun ng $5,000 sa kasambahay. At sinabing pumayag siyang pakasalan siya. Ngunit alam ni Yelin na hindi siya karapat-dapat. Nais niyang huwag ng pansinin ni CEO yun ang nangyari. Pagkatapos ay kinuha niya ang pera at umalis sa silid. Nang magising ang ng gangster, natakot siyang matuklasan ni Jiwon na nagkamali siya ng pagkakakilala. Kaya dali-dali siyang umalis. Nang magising si Jiwon, siya na lang mag-isa ang natira sa kwarto. Akala niya ay mapapangasawa na niya ang isang mayaman. Sapagkat inakala niyang si CEO yun ang kasama niyang natulog kagabi. Nang magkita ang dalawang babae sa pasilyo, sinabi ni Jiwon na nakipagtulog siya kay CEO yun. Ngunit maliwanag na kagabi ay kasama ni CEO yun si Yelin. Agad niyang napagtanto na naloko ang kanyang pamangkin. Nais niyang ipahayag ang katotohanan. Ngunit hindi niya akalain na iniisip ni Jiwon na naiinggit si Yelin sa kanya kaya't nag-imbento siya ng kwento. Nagalit si Yelin at umalis. Isang buwan mamaya, nalaman ni Yelin na siya ay buntis. At ito ay kambal. Dahil siya ay nasa tamang edad ngunit walang pamilya. Kaya't nagpasya siyang itaguyod ang dalawang sanggol. Nang umalis si Yelin, nakatagpo siya muli kay CEO yun. Nabahala si Yelin na malaman ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Agad siyang umalis sa ospital. Kahit na gustong makipag-usap sa kanya ni CEO yun. Nakita ng ina ni CEO yun ang buong pangyayari. Kaya't nagpadala siya ng tao upang imbestigahan si Yelin. Nang umuwi si Yelin, balak niyang ipaalam sa pamilya na siya ay buntis. Ngunit nauna si Jiwon sa pagsasalita. May magandang balita akong nais sabihin sa iyo. Buntis ako sa anak ni Yunwoo. Ano? Oo nga. Malapit na akong maging ginoo ng pamilya yun. Asawa ng pinakamayamang tao sa lungsod. Napakaganda. Si Jiwon natin. Malapit na siyang magpakasal sa bilyonaryo. Hindi tama. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Noong araw na iyon, ang tao sa tabi mo ay hindi si CEO yun. Hindi ka buntis sa anak ni CEO yun. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Buntis ako sa anak ni Yunwoo. Tama iyon. Hindi ito pwedeng gawing biro. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit naglakas loob si Jiwon na magsabi ng ganyan? Sinasabi ko ang totoo. Imposible. Ako ang pumasok sa kwarto ni Yunwoo. Saksi ako sa kanya na umiinom ng gamot. Nang magising ako, nasa kwarto niya ako. Sigurado ako na si CEO yun. Jiwon. Nang gabing iyon, lumabas si CEO yun sa kanyang silid. Hindi mo alam. Parang lumabas siya saglit. Paano mo nalaman yan? Sa totoo lang. Nang gabing iyon, kasama ko si CEO yun. Ang taong nasa tabi niya ay ako. Jiwon, balak kong huwag sabihin sa iyo. Ngunit hindi ko maiiwan ang anak ko na walang ama. Inakusahan mo akong nakipagtalik sa ibang lalaki. Kaya't maaari kong kalimutan iyon. Ngunit ikaw, isang 40 taong gulang na katulong. Nangangarap ka pa. Siya ay asawa ng isang batang CEO. Wala ka bang hiya, Yelin? Tingnan mo ang sarili mo. At huwag nang mangarap ng hindi totoo. Hindi iiwan ni CEO yun si Jiwon. Para pakasalan ng matandang babae tulad mo. Nagseselos ka kay Jiwon. Mayaman ang kinasama niya, kaya nais niyang agawin ang asawa ko. Yelin, ikaw ang aking tiyahin, pero gusto mong nakawin ang asawa ko. Sobrang dumi mo. May buntis ka na ba? Tama ba ang lahat ng sinabi mo? Jiwon, ilang taon na akong nasa tabi mo. May niloko ba naman kita? Nakapagpaalala na ako sa iyo noong umaga. Jiwon, ang lalaking kasama mo, hindi si CEO yun. Inaabuso ka ba? Anong sinasabi mo? Ang natutulog sa tabi ko ay si CEO yun. Gusto mo akong lokohin, di ba? Yelin, ha? Huwag mong isipin na maloloko mo ako. Hindi kita pinaniniwalaan. Kung totoo ang sinasabi mo, ang anak ko. Tumahimik ka, Jiwon. Huwag mong pakinggan siya. Nagtatrabaho siya sa hotel ni CEO yun. Kung gusto siya ni CEO yun, matagal na sana silang nagtalik. Tama nga. Kaya't ano ang tungkol sa sanggol sa kanyang sinapupunan? Alam niyang hindi siya pinapansin ni CEO yun. Nung araw na iyon, sinadya niyang makipagtalik sa ibang lalaki. Para sabihing anak niya ito kay CEO yun. At agawin ng mayamang asawa mo. Alam ko. Dati pa, pinilit kitang huminto sa pag-aaral para alagaan si Jiwon. Kaya pala galit ka kay Jiwon. At imbento mo to para agawin ng asawa ni Jiwon. Nanay, para sa pamilyang ito, isinakripisyo ko ang lahat. Sa paningin ninyo, nanay, ganito ba kasama ang anak ninyo? Yelin,
Kaya naman pala, balak mo pala akong Sir-on. Ngayon, inilantad na kita, Lola. Magpapanggap ka pa ba? Hindi ko akalain na may taong kasing walang hiya mo. Jiwon, 20 taon kitang inalagaan. Tinuring kita bilang sarili kong anak. Paano mo ako huhusgahan ng ganyan? Aakayin kita para tingnan ang camera. Nagtatrabaho ka sa hotel. Paano kung na-edit mo ang camera? Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Patutunayan ko, ang taong kasama ko noon ay si CEO yun. Ang card na ibinigay sa akin ni CEO yun. May logo ito ng kumpanyang yun. Siguradong makikilala ni Jiwon. Yelin. Wala ako sa bahay. Ganito mo ba tratuhin ang anak kong babae? Anak na lalaki, tatay. Pinalaya si tatay sa kulungan. Kuya, sa wakas, nakauwi ka na. Kung hindi ako umuwi, paano ko malalaman na ginagamot mo si Jiwon ng ganyan? Nakarinig na ako ng lahat ng bagay. Hindi ko akalain na ganito ka nakatanda. Wala ka ng hiya, pero gusto mong nakawin ang asawa ng pamangkin mo. Wala akong. Noong gabing iyon, ako ang kasama ng CEO yun. Talaga, ang card na ito ay sa kanya. Binigay niya ito sa akin bilang pasasalamat. Ang card na ito, nakita ko na ito. Ito, sa bag ni CEO yun. Bakit siya nandyan sa tabi mo? Nagtataka ako, bakit ka sobrang tiwala? O baka naman ikaw ay walang kasalanan? Mukhang ito ang dahilan. Hawak mo ang bank card ng CEO yun. Akala mo ba, matapos mo kaming lokohin, maaari mo bang lokohin si CEO yun? Papalitan mo si Jiwon. Magiging ginoo ka na yun. Tama iyon. Naglilinis lang siya sa hotel. Ang card na ito, siguradong ibibigay ito sa akin ni CEO yun. Sa katunayan, siya ang nakakuha nito. Jiwon, bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? O kaya'y itanong mo kay CEO yun. Ang kasama niya noong gabing iyon. Ako ba iyon? Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob na hanapin siya? Alam kong buntis ako. Agad-agad. Pinapanta ko na siya sa kanya. Ang pamilya yun ay sabik na magkaroon ng tagapagmana. Kung alam nila na ako'y buntis. Tiyak na. Itreating nila ako na parang kayamanan. Kailangan nila akong alagaan. Nako. Malapit na akong mamatay. At hindi ko pa naaalagaan ang aking apo. Sa harap ng mga matagal ng kaibigan ko. Hindi ko maitainggong ang aking mukha. Sa hinaharap. Anong mukha ang mayroon ako upang lumabas pa? Nanay. Pangulo Yunwoo. May anak ka na. Yung babaeng si Yelin. Buntis siya. 4 na linggo na. Siguradong sa'yo yan. At kambal pa. May apo na ako. Ang saya-saya. May apo na ako. At kambal pa. Nakita ko siya sa ospital noong nakaraan. Nakikita ko ang kanyang pangangatawan. Alam ko na madali siyang manganak. Nanay. Paano mo nalaman na siya iyon? Diyos ko, anak ko, hindi mo pa ba naiintindihan? Noong nakaraang beses sa ospital, ang mga mata mo ay nakatutok ng husto sa kanya. Oh, ngayon, mayroon na siyang anak. Siya ang may malaking kontribusyon sa pamilyang yun. Hoy, Assistant 1, maghanda ka na. Ako ang personal na susando. Manugang at apo ko. Nasaan ang sapatos ko? Nanay, manatili ka na lang sa bahay. Sobrang mahiyain niya. Matatakot siya. Ay, hindi pa nga siya umuwi para maging manugang dito. Pinrotektahan mo na siya. Kaya't bilisan mo na. Dalhin mo siya dito sa akin. Kung may kahit isang hibla ng buhok na mawala sa kanya. Hindi ko ito palalampasin. Sige, aalis na ako. 1G. Bilisan mo. Oo, boss. Ihahanda ko agad. Inanunsyo ko na ang limitadong paglalakbay. At inayos ko na ang pinakamataas na uri ng armored vehicle. At dagdag na 2 helicopter na magbabantay. Para matiyak ang kaligtasan ni Yelin. Nanay, ngayon, masaya ka na ba, inay? Kalmado na ako. Tara na. Grabe, ang ganda talaga, napakaganda. Tara na, kukunin na ang ginang. Opo. CEO yun. Saan po siya pupunta? Buntis na po ang asawa niya. Sasanduan na po nila ang asawa niya pa uwi. Ganun po ba? Nakalimutan ko pong sabihin kay CEO yun ang mensahe ni Jiwon.
Alam na po pala ni CEO yun na buntis siya. Ji-won, alam na ni CEO yun na buntis ka. Ngayon, sinundo ka na niya. Totoo ba ang sinasabi mo? Tatay, Lola. Alam na ng CEO na buntis ka. Sobrang saya nila. Papunta na sila para sunduin ang anak. Ano? Alam na ba nila na buntis ako? Yelin. Sinundo na ako ng pamilya yun. May sasabihin ka pa ba? Naglakas loob kang makipaglandian sa ibang lalaki para agawin ang asawa ko. Tatay, kung malalaman ni CEO yun na may ganitong klaseng tao sa ating pamilya, hindi siya matutuwa. Huwag kang mag-alala, bago dumating si CEO yun dito, aasikasuhin ko siya. Ano ang gagawin mo? Naglakas loob kang makipagtalik sa ibang lalaki, at buntis ka pa sa kanya. Sabihin mo sa akin. Sino siya? Inutusan mo siyang ibigay sa akin ng $5,000 na dowry. Kung hindi, ipapasok ko siya sa bilangguan. Sa loob ng ilang dekada. Hindi mo gusto ang iyong anak kapag ito ay ipinanganak. Ngunit wala itong ama. May ama ang anak ko. Ang ama nila ay si Yunwoo. Yelin, wala kang kahihiyan. Hanggang ngayon, nangangarap ka pa rin sa asawa ko. Anak, alisin niyo na siya rito. Kapag dumating ang pamilya ni Yun, at nakita nilang nagsasalita siya ng kung ano-ano, maaaring maapektuhan ang pag-aasawa ni Ji-won sa isang mayaman. Kung ayaw mong aminin, bahala ka na. Tama, marami akong kilalang lalaki, na binata pa. Hahanapan ko ng isang tao at ibebenta kita sa kanila, para kumita ng kaunting pera. Tara na. Hindi ako nagsisinungaling. Ang anak ko ay anak ni Yunwoo. Ji-won, sa loob ng maraming taon, tinuturing kita na parang sariling anak. Tumahimik ka, malapit na akong maging ginoo yun. Asawa ng pinakamayaman, hindi ako makikilala ng isang sinungaling tulad mo. Nanay, noong nakaraan, kinuha mo ang pera ko para sa hospital bills. Hindi mo ako dapat ganyan tratuhin. Gastos sa operasyon, talagang nakakatawa. Ang mga binti mo, walang masama. Tama iyon. Sa katunayan, hindi ko kailangan ng gastos sa operasyon. Sa mga nakaraang taon, nagkunwari akong may sakit. Ito ay para sa'yo na maasikaso sa pamilyang ito. Walang oras para makipag-date sa mga lalaki. At para makakuha ng kaunting ipon para sa aking ama. Tatay, ngayon, lahat ng ito ay sa iyo na. Ji-won, mukhang alam mo ang lahat. Sa mga nakaraang taon, para sa pamilyang ito, ako'y nagtatrabaho araw-gabi para kumita ng pera. Ngunit niloko niyo ako ng ganito. Hindi ito panlilin lang. Lahat ay dahil sa iyong kagustuhan. Dumating na ang pamilya yun. Ihahatid siya palabas dito. Kapatid, nahanap na ng kapatid ko ang isang maasahang lalaki para sa'yo. Sobrang hirap na ang dinaanan mo. Ngayon, hayaan mong bayaran kita. Mula ngayon, Woo-ah, siya na ang magiging asawa mo. Darating si Woo-ah para kunin ka. Suhol din na ibibigay niya sa akin ng $500 na dote. Palaging pinagbubugbog ang kanyang ex-asawa. Kung pakakasalan ko siya, tasaktan din ako. Nagmakaawa ako, pakiusap, patawarin mo ako. Darating na si Yunwoo para kunin ako. Buntis ako sa anak niya. Ginagawa niyo ito. Kapag nalaman niya, sobrang magagalit siya. Yunwoo, siya ay isang bilyonaryo. Yelin, buntis ba siya ng anak ni Yunwoo talaga? Magsasalita ka pa ba ng mga kalokohan? Mga kamag-anak, huwag kayong makinig sa sinasabi niya. Ako ang buntis ng anak ng CEO na si Yun. At siya, isa lamang siyang taong may pagka-paranoia. Hindi ko akalain, ang batang ito ay napakawalang hiya. Yung mga mukhang mabait ay kadalasang mga masamang tao. Halos 4 na pang taon na siya pero nagbubuntis pa rin. Hindi ko alam kung ilang tao na ang natikman niya. Nakakabwisit. Nakita ko na, napaka-determinado ni Yelin. Panatilihin ang bata sa kanyang tiyan, para maging asawa ng mayamang pamilya. Sa anumang paraan, malapit na siyang ikasal. Sino ang makakasiguro na kailangan nila ang bata? Ina. Ano po ang ibig sabihin ninyo, nanay? Kung nawala na ang bata sa sinapupunan niya, tingnan natin kung magsasalita pa siya ng kung ano-ano. Huwag. Huwag niyong saktan ng anak ko. Kung may sisisihin kayo, sisihin ninyo ang inyong sarili. Kinuha mo talaga ang asawa ni Ji-won. Hawakan ninyo siya ng mahigpit. Bitawan mo ako, bitawan mo ako, bitawan mo ako. Katulong 1, malapit na ba? Narito na, narito na. Sa unahan ay bahay ni Yelin. Ginang, Yelin, huminto. Ngayon ay sisirain ko ang bata sa iyong tiyan. Huminto ka.
Ngayon, aalisin ko ang bata sa iyong tiyan. Tigil. Tatay, anak. Tatay, bilisan mo, gumising ka na. Tumayo ka na, bilisan mo. Ayos ka lang ba? Sino ka para saktan ako? Alam mo ba kung sino ako? Kailan darating si CEO Yunwoo dito? Pipilitin kitang magbayad ng mahal. Yunwoo. Ayos ka lang ba? Siya na ba ang mayamang direktor? Manugang, dumating ka na para sunduin ang anak kong babae. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang saktan ng aking asawa? Jiwon, siya. Hindi ba't sisanduan mo ang anak natin? Bakit niya naman ipagtatanggol si Yelin? Naiintindihan ko na. Iniisip siguro ni Yunwoo na si Yelin ang tunay kong ina. Akala niya inaapi ninyo ng lola mo ang nanay ko. Mahal niya ako, kaya niya ipinagtatanggol si Yelin. Ganon pala iyon. Hindi ko inaasahan na ang mayamang CEO na ito ay nagpapahalaga sa iyo ng ganyan. Mukhang magiging magkamag-anak na tayo ng pamilyaan. Talaga, ang ganda. Biyenan. Ako ang tatay ni Jiwon. Lahat tayo ay isang pamilya. Yung nangyari kanina. Dahil sa pagkakamali ni Yelin. Gusto ko lang siyang turuan ng kaunti. Walang sino man ang dapat humipo sa amo ko. Amo. Jiwon, bakit tinatawag nilang si Yelin na amo yun? Hindi ba dapat dumating si Director yun para sa'yo? Oh. Talaga bang ganon? Ang sinasabi ni Yelin. Totoo pala yun. Ang anak niya. Anak iyon ni Yunwoo. Hindi ko inaakala. Si Yelin pala ang sinundo ni CEO yun. Narinig ko. Mahal na mahal ni CEO yun ang pamilya niya. Kung patuloy nilang bubulihan si Yelin, hindi magiging maganda ang kahihinatnan nila. Putulin ang kamay niya agad. Hindi pwede. Ang manugang, hindi. CEO Yunwoo. Alam naming nagkamali kami. Yelin, sumama ka sa akin at makiusap ka sa kanya na patawarin ako. Nang ako ay nagmamakaawa sa iyo na huwag mong patayin ang anak ko. Patawarin niyo ba ako? Maglakas loob kang saktan si Ginang yun. Hindi lang kamay mo ang mawawala. Naiintindihan mo ba? Kaya pala, si Yelin pala ang hinahanap ni CEO yun. Patay na tayo. Talagang patay na tayo ngayon. Jiwon. Dali na, humingi ka ng tawad kay Yelin. At humingi ka ng kapatawaran. Hindi ganoon. Ako ang hinahanap ni CEO yun. Ako iyon. Ang anak niya ay nasa tiyan ko. Bakit ayaw mo pa ring tumigil? Tawag na nila kay Yelin na may-ari. Naiintindihan ko na. Ang gusto talagang pakasalan ni Yunwoo ay ako. Dahil ang pamilya ni Yun ay may mga sariling patakaran. Tinuturing nilang may-ari ang ina ng asawa ni Yunwoo. Noong ako ang asawa ni Yunwoo, ako ay magiging prinsesa. Talagang swerte si Yelin. Iniisip ni CEO Yun na siya ang tunay kong ina. Kaya tinuturing nila siyang kanilang boss. Ganun ba? Kaya't ako ang tunay mong ama. Bakit nila ako pinagsasampal? Tatay, kakalabas lang ng tatay. Hindi pa nila alam ang tungkol sa tatay. Kung hindi naniniwala ang tatay, tatanungin ko siya. CEO Yunwoo, huwag kang maging mabait sa kanya. Nagkamali ka ng tao. Si Yelin ay tiyahin ko. CEO Yunwoo, nandito ka ngayon. Hindi ba para sunduin ako pauwi? Masarap ang alak na ito. Pero sobrang sakit ng ulo ko. Dahil naglagay ako ng pampatulog sa alak. Talagang gusto kitang makita, para itanong kung nilagyan mo ng droga ang alak, di ba? Ako. Pero dahil doon, nagkaanak ako. Swerte mo. Kasalanan mo, babaliwalain ko, CEO yun. Mukhang gusto mo talaga ang bata. Gustong gusto ko siya. Bukod pa rito, ang nanay ng bata. Gusto ko rin siya. Jiwon. Maliwanag na sa'yo ang katotohanan, di ba? Oo naman, alam ko na.
Mukhang masaya si CEO Yunwoo sa akin. Kung alam ko lang, naghahanap na sana ako sa kanya ng mas maaga. Kailan ka naman magpapakasal? Ang saya, malapit nang ikasal si Jiwon sa mayamang tao. Akala ko pa naman ay natatakot ako. Akala ko gusto ni CEO Yun na pakasalan si Yelin. Basta si Jiwon ay makapag-asawa ng bilyonaryo. Ang kaunting sakit na ito, walang malaking bagay. Gusto kong tanungin si Yelin. Nag-propose na ako dati. Pero tumanggi ka. Sa pagkakataong ito, sana ay pumayag ka. Ano, nangyari na bang magtanong si Yunwoo sa akin? Pero tumanggi si Yelin. Yelin, kailan nangyari ito? Wala akong alam. Ito ang aking pribadong usapin. Kahit sabihin ko, hindi ka naman maniniwala. Mahalagang bagay sa buhay ko. Bakit ito ay usaping pribado mo? Yelin, ginagawa mo ang lahat para pigilan ako. Napakauwang mo talaga. Yelin, lihim mo pang tinanggihan ang kasal ni Jiwon. Hoy, dapat kanina, pinatay ko na sana ikaw. Aray, ang sakit. Buti na lang at ngayong beses. Si CEO Yun ulit ang nanligaw kay Jiwon. Kung hindi, nakamit na ni Yelin ang kanyang layunin. Ano ba ang pinagsasabi ninyo? Wala akong maintindihan. Jiwon, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Buntis ako ng anak ni Yunwoo. Tumahimik ka na. Mayamang pamilya. Pinahahalagahan nila ang dangal. Kung malaman ni CEO Yun, na may tiyahin akong anak sa labas, natatakot ako na masira ang kasal. Yelin, huwag na. Nangyari na. Ano pa ang iingay mo? Bilisan mo na, pag-usapan na natin ang kasal. CEO Yun, ako ang lola ni Jiwon. Tungkol sa kasalang ito, sa ngalan ng aking apo, pumapayag ako. Tama. Sang-ayon ng buong pamilya namin. Yelin, pumayag ka na. Gusto ko lang malaman ni Jiwon ang totoo mula kay CEO Yun. Para kay Jiwon lang. Hindi ko pa naiisip na pakasalan si CEO Yun. Kahit na para hindi malungkot si Jiwon. Handa akong magtiis para sa kanya. Gusto kong palakihin ang anak ko ng mag-isa. Ngunit ang kabutihan ko ay pinagdududahan. At pinagbubugbog pa ako. Kung ganun, hindi ko na kailangang alalahanin sila. Kailangan ko nang umalis dito. Para magkaroon ng isang pamilya ang anak ko. Sige. Pumayag ako. Sa wakas, magiging asawa na ako ng isang bilyonaryo. Sige, napakaganda. Tara na, umalis na tayo. Gusto na ng nanay ko na makilala ang manugang. Hoy, Yunwoo, hindi pa ako sumasakay sa sasakyan. Bakit hindi dinala ni CEO Yun si Jiwon? Maaaring ito ay isang patakaran sa kanilang pamilya. Noong araw, kapag ang mga mayayamang tao ay nag-aasawa, isang buwan bago ang kasal, hindi dapat magkita ang bride at groom. Lalo na, hindi dapat pumunta ang bride sa bahay ng groom. Kundi, mapapahiya ang bride. Iisipin ng lahat na siya ay isang masamang babae. Kaya naman pala, bakit kaya sumama si Yelin sa kanila? Mahalagang okasyon ang kasal. Kailangang makipag-usap sa pamilya. Kakalabas mo lang ng bilangguan. Hindi pa alam ni CEO Yun na ikaw ang ama ni Jiwon. Kaya't dinala niya si Yelin para pag-usapan ng kasal ni Jiwon. Ang babaeng iyon ay mababa ang uri. Sinasabi ko, marahil sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakasakay sa mamahaling sasakyan. At pumasok sa marangyang vilya. Tatay, tatapusin ko na ang relasyon ko sa kanya. Kung ang hayop na iyon, hindi magdadala ng maraming bigay para sa akin, susuntukin ko siya hanggang sa mamatay siya sa susunod. Huwag kang mag-alala, tatay. Buntis po ako ngayon. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya yun. Hindi lang ito tungkol sa salaping handog, kundi lahat ng bagay ni CEO Yunwoo ay atin lahat. Tama yan. Bakit hindi ko ito naisip? Lahat ng ari-arian. Pero magkano ito lahat? Ayon sa pagtataya, umabot ito sa 1,000 bilyon. 1,000 bilyon. Nako, 1,000 bilyon. Sobrang daming pera. Sa buong buhay ko, hindi ko ito mauubos. Nako, anak. May dala kang isang Diyos ng kayamanan. Tama nga. Mag-ingat ka sa paglalakad. Tara na. Bahay mo pala ito. Simula ngayon, bahay na natin ito. Maligayang pagdating, Ginang. Papatayin kita. Bastard.
Ito ang bunga ng pang-aagaw mo sa akin ng lalaki. Array, teka. Ano ito? Dumating na ang presyo ng nobya. Mga regalo sa engagement ng pamilya ni Yun. Partikular na nagbigay ng 50 milyong pera. 10 marangyang vilya, 10 mamahaling sasakyan, 30 pirasong ginto, 30 napakabihirang bagay. Tunay talaga itong Jade. Ang isang malaking piraso na ito ay nagkakahalaga ng $1 milyon. Oh Diyos ko! Hindi ko kailanman nakita ng ganito karaming ginto sa aking buhay. Ang mga handog na ito ay para sa akin ba? Nasaan si Yunwoo? Bakit hindi siya dumating? Mayroon siyang mahalagang bagay kaya umalis na siya. Ano iyon? Darating ako agad. Yelin, may trabaho ang kumpanya. Kailangan kong pumunta roon. Hindi ko kayang sumama sa'yo. Walang anuman. Magtrabaho ka na. Pero Jiwon, si Yunwoo ay mas matanda rin. Bakit mo siya tinatawag sa pangalan niya? Yelin, huwag tawagin ang pangalan ni Yunwoo ng random. Huwag mong asahan na dahil sa swerte mong inalagaan ako ng ilang taon. Wala kang karapatang tawagin si Yunwoo sa pangalan. Boss. Ang lahat ng mga regalo ay dinala. Mabuti. Bakit kailangan kayong maging magalang sa kanya ng ganito? Kailangan ninyong maunawaan. Sino talaga ang tunay na may-ari ng bahay ng mga yun? Umuwi na at sabihin kay Yunwoo. Natanggap ko na ang handog. Siyempre, nasisiyahan ako. Umalis na kayo. Bingi ba kayo? Bakit di pa kayo umaalis? Uuna na kayo. Opo, madam. Yumaman na ako. Yumaman na ako. Nako, akin yan. Lahat yan akin. Nanay. Kahit na pinabayaan ninyo ako at ang anak ko. Pero sa kabila nito, inalagaan ninyo ako. Tinuturing ko si Jiwon na parang tunay kong anak. Inalagaan siya ng 20 taon. Sa hinaharap, ako ang mag-aalaga sa inyo. Sino bang kailangan ng pangangalaga mo? Ngayon, putulin namin ang lahat ng ugnayan sa iyo. Ano, tama nga. Yelin. Si Jiwon ay ikakasal sa pinakamayaman. Ang pamilya natin ay magiging mayamang pamilya. Ngunit ikaw, isang mahirap, gusto ng agila na agawin ang asawa ng iba. Ngayon, gusto mo pa bang sumunod sa amin? Para tamasahin ang masayang buhay, huwag kang mangarap. Kung malaman ng iba, na ikaw at kami ay isang pamilya, baka hindi kami respetuhin. Nanay, bakit hindi mo pa rin naiintindihan? Ang taong gustong pakasalan ni Yunwoo ay ikaw. Yelin, naipadala na ang handog. Nagsisinungaling ka pa ba? Bakit? Dahil sa yaman ng aking magiging asawa, na hindi mo kayang bitawan. Bakit hindi ko ito nakita noon? Tama ka, ikaw ay talagang ganitong uri ng tao. Ngunit ang mga handog na ito ay para sa akin. Ang kasal ay para sa akin at kay Yunwoo. Wala kang hiya. Balak mo bang agawin ang asawa ni Jiwon? Ngayon gusto mo ring agawin ang mga handog. Nakikita ko na naliligaw ka na sa mga lalaki. Kung hindi ko kinuha ka noong araw na iyon, nasa tabi ng daan ka na sana. Bilang ganti sa aking kabutihan, ninakaw mo ang asawa ng aking pamangkin. Akala mo ba hindi ko kayang saktan ka? Mamatay ka na. Ito ang magiging wakas kapag nang ahas kang agawin ng asawa ko. Ay, sandali lang. Ano to? Kasama mo na ba si Yunwoo? Sabi ko na sa inyo yan. Ako ang asawa ni Yunwoo. Pero ayaw niyong maniwala. Totoo ang sertipiko ng kasal na ito. Imposible, siguradong peke yan, kung ang taong gustong pakasalan ni Yunwoo ay ikaw. Ano ang silbi ng paggawa ko ng peking sertipiko ng kasal na ito? Kung ganun, gagawa siya ng peking rehistro ng kasal. Pero hindi siya ang ikakasal. Ano ang layunin niya? Layunin, syempre, para makuha ang mga handog na ito. Lola, alam niya sigurado ang ginagawa niya. Paalisin natin siya sa pamilya natin. Gusto niyang samantalahin ang peke nating kasal. Kukunin niya ang lahat ng mga regalo ng walang hiya. At sa huli ay tatakas siya ng palihim. Ano, ninanakaw mo ba ang mga gamit namin?
Wala akong ginawa. Totoo ang marriage certificate na ito. Alam ng lahat sa pamilya ni Yun. Kung hindi kayo naniniwala, itanong ninyo sila. Sige, tatawag ako ngayon din. Teka lang. Ano po iyon, Lola? Ilalantad ko na siya ngayon. Pigilan mo siya sa balak niyang yan. Ji-won. Huwag kang mahuhuli sa patibong niya. Kung malaman ng pamilya Yun, napinik niya ang marriage certificate. Ano kaya ang iisipin ng pamilya Yun? Siguradong magagalit sila, at iisipin nilang may problema ang pamilya natin. Sisirain nito ang kasal ni Ji-woo. Dahil hindi niya makuha, gusto niyang sirain. Hindi ko akalain. Napakasama niya. Papatayin ko siya. Ang lakas ng loob mong sirain ang kasal ni Ji-won. Tatay, kakalabas mo lang sa kulungan. Huwag mong madungisan ang iyong mga kamay dahil sa kanya. Swerte mo naman. Nanatili siya sa bahay natin. Isang kapahamakan lang siya. Pirmahan mo na ang papeles para tapusin ang relasyon. Para makaalis na siya sa pamilya natin. Ji-woo. Kahit hindi mo ako tunay na ina. Ngunit sa loob ng 20 taon, tinuring mo akong tunay mong anak na babae. Nay, nagkunwari kang may sakit sa loob ng mahigit 10 taon. Para lang lokohin ako, dahil gusto kitang tulungan. Hinahanap ko pa nga ang ibang magiging kapareha ko. Mag-ipon ng pera para sa gamot mo. Ngunit gusto niyo akong iwan. Hindi ko kailanman itinuring na tunay na ina kita. Isa ka lang babae na iniwan sa gilid ng kalsada. Nandyan ka sa bahay ng mga Lin. Para ka lang isang katulong na walang bayad. Kinuha ko ang pera mo. Isang pagpapahalaga na rin iyon sa iyo. Umalis ka na, anak. Ano bang pinagsasabi mo? Pakuha mo ang pirma niya. Sige. Maghihiwalay na tayo. Kung ganoon, hihiwalayan ko rin kayo. Magsisisi rin kayo sa huli. Kahit na magmakaawa ka sa akin. Hindi ako magiging maawain kahit kaunti. Kung iiwan kita sa bahay, kami ang magsisisi. Mabilis, ipasa ang iyong kamay. Sige. Kung ganoon, susundin ko ang inyong nais. Lin, mula ngayon, ikaw at ang pamilyang Lin namin. Wala na tayong anumang relasyon. Umalis ka na, sige. Ito ang desisyon ninyo. Huwag kayong magsisi. Paano kami magsisisi? Nanay. Ang mga handog na ito. Itinuturing kong gantimpala ito sa pagliligtas ng aking buhay. Mula ngayon. Tatapos na ang ugnayan natin. Ang handog ay para sa amin. Wala kang kinalaman dito, Lin. Matanda ka na, pero marunong ka pa ring mag-isip para sa sarili mo. Ji-won. Dahil sa 20 taong pagkakaibigan natin. Paalala ko lang sa iyo ito, huling beses na. Mas mabuting magpatingin ka na sa katotohanan ng gabing iyon, kundi magsisisi ka. Nako, Array. Mabilis kang manood ng balita. Inanunsyo ng pamilya yon na magdaraw sila ng kasal para sa iyo. Sa pinakamalaking hotel sa bansa. Totoo ba? Lin, huwag kang mag-alala. Malapit na akong magpakasal sa pinakamayaman. Magiging pinakapayaman ako sa bansa. Hindi ako magsisisi. Ikaw, ano sa tingin mo? Dapat sana ay nagkaroon ka ng pagkakataong makasama ako. Ngunit gusto mong agawin ang aking asawa. Dapat ka talagang maparusahan. Karapat-dapat lang. Maganda. Umaasa akong nandyan kayo sa oras na iyon. Nakatawa pa. Bastard. Magsasalita ka pa ng mga salitang mayabang na iyon. Sinasabi, hilahin mo siya palabas. Huwag hadlangan si CEO yun na kunin ang kanyang asawa. Tama na. Lin. Sinasalot ka nila. Mukhang hindi pa sila natatakot noon. Saan sila? Parusahan ang mga kamag-anak nila Lin.